News. Usapang budget natin. Budget News. Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang paglikha ng may 5,000 non-teaching positions ng Department of Education. Ito para tulungang mapagaan ang trabahong administratibo ng mga guro sa kakulangan o kawalan ng non-teaching personnel sa mga eskwelahan. Ipinahayag ni Secretary Mina Pangandaman ang kanyang suporta sa hakbang sa pagsasabing ang paglikha ng libu-libong non-teaching positions ay sumasalamin sa commitment ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kabuang kapakanan ng mga guro at mag-aaral. I-deploy ang 5,000 non-teaching positions sa iba't ibang school division office at mga paaralan sa bansa. Tiniyak naman po ni Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman sa mga investor na magtatagumpay na tutugunan o matagumpay na tutugunan ng national government ang underspending ngayong 2024. Sa Philippine Economic Briefing na ginanap sa Pasay City noong May 27, 2024, binigyang diin ni Pangandaman sa panel discussion sa Shaping a Macroeconomic Landscape Conducive for Investment na mabawasan ang panganib ng underspending sa ikalawang quarter dahil sa agarang pagpapalabas ng mga allotment sa mga ahensya ng gobyerno noong Enero. Magbibigay daan sa napapanahon at pinabilis na pagpapatupad ng kanilang mga prioridad na programa at proyekto kasama sa fiscal year 2024 national budget. Iniulat din ni Secretary Pangandaman na sa pagtatapos ng buwan ng Abril, higit sa 80% ng budget ng fiscal year 2024 ang nailabas na. Usapang budget natin. Budget News. Sa iba pang balita, ibinahagi ni DBM Secretary Mina Pangandaman ang mga priority expenditures and reforms ng bansa tungkol sa procurement at digitalization. Ito ay sa ginanap na US-ASEAN Business Council 2024 Philippines Business Mission Meeting sa Pasay City noong ika-20 ng Mayo 2024. Ipinunto ng DBM Secretary sa kanyang opening message na hinahangad ng kagawaran na mapanatili ang isang ekonomiya na handa sa kinabukasan at matatag na may single-digit na poverty rate, maayos na utang, mas maraming quality jobs at pinabuting paghahanda ng pampublikong serbisyo. Dumalo rin ang iba pang miyembro ng US-ASEAN Business Council na sina Vice President of Government and Regulatory Affairs Stephen Brame, Chief Representative Lorena Vistal at Country Representative Attorney Herminio Bagro III. Kasama ni Secretary Mina sa pulong sina DBM Undersecretary for Advocacy, Capacity Development, Economic Affairs and Stakeholders Relations, Margot Salcedo, and Chief Economist Dr. Joselito Basilio. 6:12 in the evening, tiniyak po ng Department of Budget and Management na may sapat na pondo ang mga frontline agencies ng gobyerno sa pagtugon sa anumang uri ng kalamidad na posibleng sumalanta sa bansa lalo na sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan at banta naman ng La Nina phenomenon. Ito ang sinabi ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran sa naging panayam sa kanya ng Radyo Pilipinas. Paglilinaw ito ng Budget Undersecretary sa naging pahayag ni Department of Budget Works and Highways o DPWH NCR Regional Director Loretta Malaluan na kulang ang kasalukuyan nilang pondo para tugunan ang mga pangangailangan sa panahon ng kalamidad, kung kaya't umapila sila sa DBM na madagdagan ang kanilang Quick Response Fund ngayong panahon ng tag-ulan. Ang Quick Response Fund o QRF ay isang pondo na inilalaan para sa agarang pagtugon sa mga kalamidad at sakuna na naglalayong mapabilis ang pagbibigay ng tulong at suporta sa mga apektadong komunidad, lalong-lalo na sa panahon ng mga natural calamities tulad ng bagyo, lindol o iba pang emergency situation. Actually, meron po tayong nakalaan na 20.5 billion budget allocation for National Disaster Risk Reduction and Management Fund for this year, 2024. So as of April 2024,
there's a 15.5 billion balance in the NDR-RMF. So this is a part of the total 20.5 billion allocation. Apo. So meron din pong naka-attach na budget for this na sa NDR-RMF, which is also called the QRF or the Quick Response Fund. Ito po ay isang built-in budgetary allocation for various government agencies. So for this year, 2024, meron po tayong inalot na 7.925 billion for the QRF. Ito po yung mga built-in budget na binibigay natin sa mga agencies para maging prepared sila in case meron pong mga disasters or merong mga calamities. Apo. So, for the DPWH, yung built-in budget po nila for QRF is 1 billion pesos. Na-mention po nila sa akin na meron kasing nakarating na balita sa DPWH na wala na daw pondo for QRF. That's not true po. We still have funds for QRF. Apo. We still have funds to replenish QRF po. It's just May 2024 and the DBM is prepared to, download or to release funds until the end of the year for this specific purpose. Kasi Yan po ang tinig ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran sa naging panayam sa kanya ng Radyo Pilipinas. Sa iba pang pangyayari, malugod na nakipagpulong si DBM Secretary Mina Pangandaman sa mga kinatawan ng Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC-13 nitong ika-20 ng Mayo 2024. Kinilala ni IBC-13 President and CEO Jimmy Policarpio sa pulong ang pagpapalabas ng pondo para sa retirement benefits ng lagpas 100 na dating empleyado ng IBC-13. Kasama ni Secretary Mina sa meeting sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at Directors Elena Regina Brillantes at Attorney Mario Santos. Naroon din sa pulong ang iba pang opisyal ng IBC-13 na sina General Manager Corazon Reboroso, Internal Audit Manager Jay Girang, Finance Director Marivic Villanueva at News Operations Supervisor Senior Reporter Jinky Baticados. Usapang budget natin. Budget News. Sa iba pang balita, malugod na ibinalita naman po ni DBM Secretary Mina Pangandaman ang mga tagumpay na nakamit ng OG Pinas sa loob lamang ng 7 buwan magmula nang ito ay inilunsad. Sa isinagawang OGP Open Government Week sa opening session sa Luxont Hotel, masayang ibinalita ng kalihim na siya ring steering committee chairperson ng OG Pinas ang mga natamong tagumpay ng nasabing programa. Ang OG Pinas ay isang kampanya para sa open government na pinangungunahan ng DBM, Department of the Interior and Local Government, at ng Philippine Information Agency. Layunin nito na palaganapin ang kaalaman tungkol sa Philippine Open Government Partnership, lalo na sa lokal na antas, at magbigay ng mga paraan para sa mga maraming komunikasyon at pakikipagtulungan sa pagitan ng gobyerno at sibil ng lipunan. Ang kampanyang ito ay naglalayong mapalakas ang transparency, accountability at public engagement sa paggawa sa ng mga patakaran. In October 2023, with the valuable support of the Department of Interior and Local Government and the Philippine Information Agency, we launched our flagship Open Government nationwide advocacy campaign to strengthen public participation, OG Pinas. And I'm happy to share that in just 7 months, we have already engaged 1,500 Filipinos from several provinces, cities, municipalities, and CSOs nationwide, encouraging everyone to inculcate the values of open government. Best of all, we established the Support and Assistance Fund to participatory budgeting, making public participation in government a reality, as this will give 75 municipalities across the country access to safely managed and resilient water supply and sanitation services, but it will be the CSOs themselves who will identify the beneficiaries. Yan po ang tinig ni DBM Secretary Mina Pangandaman.
6:18 ng gabi. Sa iba pang pangyayari, pinagtibay ng Pilipinas ang posisyon nito bilang global leader sa budget transparency, oversight at public participation sa budget process sa Southeast Asia base sa resulta ng 2023 Open Budget Survey. Nakakuha ang bansa ng 75 out of 100 na puntos sa Open Budget Index, mas mataas kumpara sa nakuha nitong score na 68 noong 2021. Mas mataas din ito kumpara sa target score ng pamahalaan na 71 sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Nanguna ang Pilipinas sa mga bansa hindi lang sa Southeast Asia kundi sa buong Asia pagdating sa budget transparency. Nasa rank 50 naman ang bansa sa buong mundo. Ayon kay Budget o Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman, ito ay patunay na ang gobyerno ay nagsusulong ng mahusay at bukas na pamamahala sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inanunsyo naman ang pagkakasama ni DBM Secretary at Philippine Open Government Partnership Chairperson Mina Pangandaman bilang bagong miyembro ng Open Government Partnership Steering Committee nitong ika-30 ng Mayo 2024. Ito po ang ikalawang pagkakataon na mauupo ang Pilipinas sa OGP Steering Committee mula nang itatag ang partnership noong 2011 kasama ang 7 iba pang mga bansa. Bago po nito ay humawak ng isang taong termino ang Pilipinas mula 2014 hanggang 2015. Ang OGP ay isang multilateral at inisyatiba na naglalayong makamit ang konkretong commitment mula sa mga gobyerno para isulong ang transparency, bigyang lakas ang mga mamamayan, labanan ang katiwalian at gamitin ang mga bagong teknolohiya upang palakasin ang pamamahala. Sasamahan ng Budget Secretary ang mga kinatawan mula sa Brazil, Estonia, Morocco at United Kingdom na nakakuha rin ng mga pwesto sa steering committee at magsisimula ng kanilang 3 taong termino sa October 1, 2024. At yan ang mga tampok na balita sa ating Budget News.